Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 41. Ang Central Region ay isang mundo kung saan nanag ang martial arts. Mayroong libu-libong mga sekta dito, kabilang ang Shaolin, Wudang, at Kunlun. Marami pang maliliit na sekta na hindi sikat. Ngayon ang araw na ang Seven Luminaries Sect, na matatagpuan 100 milya ang layo mula sa Zayu City, ay nagbukas ng mga pinto nito upang mag-recruit ng mga disipulo. Kaya naman, maraming tao ang sumugod sa Seven Luminaries Sect ng madaling araw. Bagamat maganda ang tunog ng pangalan ng Seven Luminaries Sect, isa lamang ito sa 4 na dakilang sekta sa Zayu City. Sa buong kaharian ng Tianzhou, ang Zayu City ay hindi gaanong mahalaga. Hindi man lang ito maituturing na isang malaking lungsod. Sa kaharian ng Tianzhou, mayroong maraming lungsod na mas malaki kaysa sa Zayu City. Nagkaroon din ng iba't ibang sekta sa paligid ng malalaking lungsod na iyon. Ang kaharian ng Tianzhou ay isang ordinaryong bansa lamang sa gitnang rehiyon. Sa buong Central Region, mayroong daan-daang malalaki at maliliit na bansa. Ang lugar ng mundong ito ay mas malaki pa sa Earth. Ang bawat bansa ay nagkaroon ng maraming sekta. Mula dito, makikita na ang martial arts ang namayani sa mundong ito. Kahit na ang Seven Luminaries Sect ay hindi itinuturing na isang malaking pangalan sa buong mundo, o kahit sa buong Tianzhou Kingdom, medyo sikat pa rin ito sa lugar ng Zayu City. Pagkatapos ng lahat, ito ay isa sa 4 na dakilang sekta dito. Kaya naman, marami pa ring mga tao na nagpapatuloy sa martial arts at patungo sa Seven Luminaries Sect ngayon. Ang Seven Luminaries Sect ay matatagpuan sa isang mataas na tuktok ng bundok. Sa medyo patag na daanan ng bundok, marami ng tao ang umaakyat. Karamihan sa mga taong ito ay mga kabataan. Kuya Lee, nandito ka rin. Sa daanan ng bundok, tumawag ang isang lalaki na may square headband nang makakita siya ng pamilyar na figure sa hindi kalayuan sa kanya. Lumingon ang taong iyon at natigilan din. Agad niyang sinabi, Kuya Liu, hindi ba kayo pareho? Tapos, nagkatinginan silang dalawa at nagtawanan. Pagkatapos, magkahawak kamay sila at umakyat sa daanan ng bundok. Bahagi rin ng entrance exam ang pag-akyat sa daanan ng bundok. Medyo interesting ang proseso kung paano sila nagkakilala. Pareho silang taga Zayu City at orihinal na hindi magkakilala. Gayunpaman, dahil pareho silang nahuhumaling sa pagpupursige sa martial arts, sa tuwing ang 4 great sects ng Zayu City ay magre-recruit ng mga disipulo, tiyak na pupunta sila. Gayunpaman, dahil pareho silang walang mataas na kakayahan, hindi sila na-recruit. Gayunpaman, hindi sumuko ang dalawa. Pareho silang maraming beses na nagkita noong sila ay nakikilahok sa pagtatasa. Kaya naman, pagkaraan ng ilang sandali, nakilala nila ang isa't isa. Kuya Lee, tiwala ka na ba sa pagkakataong ito? Pinunasan ng binata na may apelyidong Liu ang pawis sa kanyang noo habang tinanong niya ang katabi niya. I do have some confidence. Ever since I was eliminated last time, I have been training hard at home to strengthen my body. Now, I am a little stronger than before, sabi ng binata na pinangalanang Lee. Tumingin ang kabataang may apelyidong Liu. Oo naman, mas maganda ang performance ng kabilang partido kaysa sa kanya. Bagamat medyo magulo ang kanyang paghinga ay hindi naman ito masyadong seryoso. Wala rin masyadong pawis sa noo niya. Kaya, ang kabataang may apelyidong Liu ay naiinggit na sinabi, mukhang tunay na naghanda si kapatid na Lee. Sana ay matupad ni kapatid na Lee ang kanyang hiling. Sana nga, gayunpaman, may pag-asa din si Kuya Liu. Ako, kahit madalas akong mag-training, parang wala naman akong masyadong pinagbago. Baka hindi talaga ako bagay sa martial arts, medyo nalungkot na sabi ng binata na pinangalanang Liu. Brother Liu, huwag kang masiraan ng loob. Nabalitaan ko na sa pagkakataong ito, sa hindi malamang dahilan, ang 4 na dakilang sekta ng Zayu City ay magpapalawak ng kanilang recruitment. Ang bilang ng mga disipulo na kanilang ni-recruit ay higit pa kaysa dati. Kaya't medyo maluwag din ang mga kondisyon. Kaya't pareho kaming may pag-asa sa pagkakataong ito. Bukod dito, kahit na hindi kami makakapag-recruit ng 3 iba pang mga sekta sa lalong madaling panahon, ang iba pang 3 sekta ay maaaring gawin ito sa lalong madaling panahon,
mga sekta upang subukan, sabi ng kabataang pinangalanang Lee. Talaga, isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa mga mata ng kabataang may apelyidong Liu. Bagaman maaaring hindi siya angkop para sa martial arts, nagtiyaga siya sa loob ng maraming taon. Paano siya sumuko ng ganoon lang? Tsaka kung talagang sumuko siya, wala siya ngayon. Siyempre totoo, sabi ng kabataang may apelyidong Lee na may katiyakan. Mabuti, akyat tayo dali. Sana ay makapasa tayong dalawa sa pagkakataong ito. Sa hinaharap, kayong magkapatid ay magiging kapwa-disipulo ng iisang sekta. Tuwang-tuwang sabi ng kabataang may apelyidong Liu. Tama na, pagkatapos noon ay nagpatuloy na sa pag-akyat ang dalawa. Sa daan, marami na ang pagod na napaupo sa lupa upang magpahinga. Sa landas ng bundok, mayroon ding ilang mga disipulo ng Seven Luminary Sect na nanunood sa paligid. Isa sa mga ito ay upang maiwasan ang anumang aksidente na mangyari. Kung tutuusin, medyo delikado ang lugar na ito. Ang isa naman ay natural na nagmasid sa mga tao. Bukod sa mga kinakailangan para sa aptitude, mayroon ding mga kinakailangan para sa pisikal na lakas. Kung hindi matugunan ang pinakapangunahing mga kinakailangan, imposibleng tanggapin nila ang mga ito. Pagdating ni Liu at Lee sa plaza sa tuktok ng bundok, marami na ang tao dito. Nakakita rin silang dalawa ng ilang pamilyar na mukha sa mga taong ito. Ang mga taong ito ay nakaranas din sa larangan ng digmaan. Tulad nilang dalawa, maraming beses na rin silang dumaan sa assessment ng iba't ibang sekta. Nang makitang napakaraming tao at marami pa ring dumarating na tao, ang kabataang pinangalanang Liu ay nakaramdam ng kaunting pag-aalinlangan. Gayunpaman, sa oras na ito, natural na hindi niya ito maipakita dahil nasa lahat ng dako ang pagtatasa. Mayroong maraming mga disipulo ng Seven Luminary Sect sa paligid. Natural, hindi siya makakapag-perform ng masyadong masama. Sa pasukan ng Grand Hall ng Seven Luminary Sect, may ilang kabataang nasa katanghaliang gulang na nakatayo doon. Kung titignan ng dumaraming tao sa plaza, wala silang gaanong kagalakan sa kanilang mga mukha. Ang ganitong uri ng eksena ay isang bagay na nakikita nila taon-taon. Gayunpaman, ang Zayu City ay napakalaki lamang. Naroon din ang 4 na dakilang sekta. Napakaraming tao lamang ang may kakayahan. Matapos silang awayin ng iba't ibang sekta, wala na masyadong tao. Sa makatuwid, walang maraming tao na maaaring ituring na kasiya siya bawat taon. Nang makitang maraming pamilyar na mukha sa gitna ng mga tao, mas naging seryoso ang mga mukha ng iilang tao. Sa mga taong ito, malinaw na marami ang pumunta dito ng higit sa isang beses. Kung hindi sila napili pagkatapos na pumunta dito ng higit sa isang beses, sapat na yun upang ipakita ang kanilang kakayahan. Sect Master, dadami ba talaga tayo ng mga taong recruit ngayon? Ang kakayahan ng mga taong ito, sa oras na ito, isang nasa gilid na lalaki ang nagsabi sa taong nakatayo sa gitna. Malinaw, hindi siya masyadong optimistiko sa kakayahan ng mga taong ito. Hindi dahil imposibleng linangin ng may mahinang kakayahan. Nangangailangan lang ito ng mas maraming oras at lakas, at mas mababa ang posibilidad na magtagumpay sa huli. Ang matandang nasa gitna ay mukhang nasa 50s o 60s. Puti na ang kalahati ng buhok niya. Gayunpaman, napakabuti ng kanyang espiritu. Mamula-mula ang mukha niya at walang gaanong kulubot sa mukha. Tumingin siya sa mga tao sa ibaba at mahinang bumantong hininga. Aniya, ang balitang yan, alam mo na yan, di ba? Kabanata 42. Nang marinig ang mga salita ng sect leader, nagbago ang mukha ng ilang tao. Bakas sa mukha nila ang pag-aalala. Huminga ng malalim ang nagsalita kanina. Nag-aalala siya, ngunit umaasa din. Tumingin siya sa mga tao sa ibaba, umaasang may mababago sila. Nang matapos ang inilang oras, opisyal na nagsimula ang pagsusulit. Mabilis na natuklasan ng lahat na kahit na ang pagsubok ay katulad ng mga nauna, ang kahirapan ay nabawasan ng malaki. Karamihan sa mga tao ay nakapasa ng maayos. Sa oras na ito, ang kabataang may apelyidong Liu ay naniniwala din sa mga salita ng kabataang may apelyidong Li. Talagang maluwag ang mga kondisyon para sa recruitment sa pagkakataong ito. Bagamat hindi niya alam ang dahilan, matagumpay na nakapasa sa pagsusulit ang dalawa at nakapasok sa sekta. Ito ay sapat na. Simula ngayon, magiging martial artist na rin siya.
Kuya Lee, hindi ko ine-expect na papasa talaga tayo this time. Nang ipahayag ng elder na namamahala sa pagsusulit ang mga resulta, sina Liu at Lee ay hindi nakakagulat na kasama nila. Bagamat alam na nilang pasado na sila, nang opisyal na itong ay anunsyo ng matanda, hindi napigilan ng dalawa ang makaramdam ng saya. Oo, sa wakas nakarating na tayo sa pagkakataong ito. Napuno rin ng emosyon ang kabataang pinangalan ng Lee. Kung tutusin, kapareho niya ang kabilang partido at nakasali sa maraming pagsubok. Sa pagkakataong ito, kahit anong dahilan, tuluyan na siyang nakapasok. Natural, napuno siya ng emosyon. Gayunpaman, ito ay simula pa lamang. Nakapasok lang kami sa sekta. Kung ano ang maaabot namin sa hinaharap ay depende sa aming magiging pagsasanay. Kaming dalawa ang orihinal na pumasok pagkatapos ng maraming pagsubok. Natural lang, ang aming mga kwalifikasyon ay karaniwan. Kaya't kailangan naming dalawa na magsanay ng mas mahirap kaysa sa iba sa hinaharap. Ang kabataang pinangalan ng Lee ay hindi nabulag sa bagay na nasa harap niya. Siya ay napakalinaw tungkol sa kanyang sariling sitwasyon. Tama si Kuya Lee. Matapos ang paalala ng kabataang pinangalan ng Lee, ang kabataang pinangalan ng Liu ay naging malinaw din ang ulo. Pagkatapos, marami sa mga taong napili ang dinala ng mga alagad sa pangunahing bulwagan. Doon, kailangan nilang magbigay galang sa pinuno ng sekta, matatanda, at maraming nakatatanda sa sekta. Para naman sa mga hindi napili, nakaalis lang sila sa pagkabigo. Kahit na ang bilang ng mga taong na-recruit sa pagkakataong ito ay nadagdagan, mayroon pa ring malaking bilang ng mga tao na hindi napili. Sa bagay, napakaraming tao dito. Kahit na gusto ng Seven Luminaries Sect na palawakin ang kanilang recruitment, may limitasyon pa rin. Kung hindi, ang lugar na ito ay hindi kayang tumanggap ng napakaraming tao. Bukod dito, ang mga kwalifikasyon ng natitirang mga tao ay talagang hindi mailalarawan. Kaya lang nilang sumuko. Sa oras na ito, ang lahat ng mga nakatataas ng Seven Luminaries Sect ay nagtipon sa pangunahing bulwagan. Kung tutusin, ngayon ang taunang araw ng recruitment ng alagad. Kaya naman, hanggat hindi lumalabas ang mga nakatataas, lahat sila ay kailangang dumalo upang ipakita ang kahalagahan ng mga bagong alagad. Kahit na ilang taon na silang hindi nag-recruit ng mga mahuhusay na disipulo, hindi pa rin nagbabago ang kaugaliang ito. Lahat, simula ngayon, lahat kayo ay mga disipulo ng Seven Luminaries Sect ko. Simula ngayon, lahat ay pamilya na. Dapat tandaan ng lahat na hindi kayo pinapayagang mag-atake sa isa't isa sa loob ng sekta. Para naman sa mga nakikisali sa pribadong panloob na alitan. Kapag natuklasan, sila ay haharapin ng malubha. Ang sect master ng Seven Luminaries Sect, si Merong Yunhai, ay tumingin sa maraming disipulo at malakas na sinabi. Nang makitang ang maraming disipulo ay masunerang nakikinig, si Merong Yunhai ay tumango sa kanyang ulo bilang kasiyahan. Pagkatapos, sinabi niya, susunod, ako ay mag-aayos ng isang master para sa bawat isa sa iyo. Gayunpaman, mayroong isang kasabihan sa pugilistic na mundo, ang master ay maaaring humantong sa iyo sa pamamagitan ng pinto, ngunit ang paglilinang ay nasa iyo. Ang makakamit mo sa hinaharap ay nakasalalay pa rin sa iyong sarili. Pagkatapos ng isang serye ng mga lektura, ang lahat ay naatasan ng isang master. Siyempre, dahil maraming bagong disipulo, imposible para sa bawat guro na magturo lamang ng isang disipulo. Hindi yun makatotohanan. Matapos ayusin ang kanilang mga Panginoon, ang lahat ay dinala sa kani-kanilang mga tirahan. Dito sana sila maghapon. Kung walang pahintulot, hindi sila basta-basta makakaalis sa bundok. Hindi masama ang swerte ni Liu at Lee. Ang dalawa sa kanila ay nakatalaga sa parehong master. Sa hinaharap, maaaring magsanay silang dalawa ng martial arts ng magkasama. Gayunpaman, pagkatapos na makapasok sa kanilang mga tirahan, nawala ang kabataang pinangalan ng Liu na mabuting kalooban. Yu, tingnan ko kung sino ito. Hindi ba ito ang henyong kabataan ng ating Zaiyu City, si Liu Mingjie? Ano, sa wakas nakapasok ka na. Hindi nagtagal pagkatapos pumasok sa kanyang tirahan ang kabataang may apelyidong Liu. Isang tinig na puno ng pangungutya ang umalangaw sa kanyang mga tainga. Ang kabataang may apelyidong Liu, na si Liu Mingjie, ay nagtaas ng ulo at nakakita ng isang kakilala. Si Fang Zihao, ang pangalawang young master ng Fang Clan ng Zaiyu City. May ilang conflict silang dalawa noon.
Si Liu Mingjia ay napakatalino mula pagkabata at sikat sa Zaiyou City dahil sa kanyang talento sa panitikan. Si Fang Zihao, na halos kasing edad lang at may pagiging mapagkumpetensya, ay natural na walang magandang impresyon sa kanya. Madalas ay sadyang ginagawa niyang mahirap para kay Liu Mingjia. Gayunpaman, hindi rin masama ang kalagayan ng pamilya ni Liu Mingjia. Sa makatuwid, hindi siya natatakot kay Fang Zihao. Gayunpaman, sa pagitan nilang dalawa, walang kakulangan ng paghahambing. Upang maging tumpak, si Fang Zihao ay madalas na magkusa na ikumpara kay Liu Mingjia. Hanggat nalampasan niya si Liu Mingjia sa anumang aspeto, tiyak na magpapakitang gilas siya sa harap ni Liu Mingjia. Pagkatapos noon, magkasama silang dalawa sa assessment ng Seven Luminaries Sect. Gayunpaman, sa mga tuntunin ng talento sa panitikan, si Liu Mingjia ay mas mahusay kaysa kay Fang Zihao. Gayunpaman, sa mga tuntunin ng talento sa martial arts, si Fang Zihao ay mas mahusay kaysa kay Liu Mingjia. Siyempre, hindi masyadong halata ang pagkakaibang ito. Maraming beses ding lumahok si Fang Zihao sa pagtatasa. Noong nakaraang taon lang siya nakaste. Gayunpaman, kahit ganoon, mas magaling pa rin siya kay Liu Mingjia. Kaya naman, ginamit niya ang pagkakataong bisitahin ang kanyang pamilya para magpakitang gilas sa harap ni Liu Mingjia at kutsain siya. Nagalit ito kay Liu Mingjia. Isa rin ito sa mga dahilan kung bakit siya nagpumilit na makilahok sa assessment ng Seven Luminaries Sect. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Liu Mingjia na sila ni Fang Zihao ay may parehong master. Sa makatuwid, maging ang lugar kung saan sila natutulog ay pareho. Ang mga karaniwang disipulong tulad nila ay walang hiwalay na silid. Natutulog lang sila sa shared bed. Kung ayaw mong magtiis ng hirap, maaari kang umalis anumang oras. Ang mga may mataas na martial arts o mataas na seniority lamang ang maaaring magkaroon ng sariling hiwalay na silid. Ito ay upang ipakita ang paggalang at hikayatin ng iba pang mga alagad na magtrabaho ng husto sa martial arts. Si Fang Zihao ay halatang hindi pa umabot sa ganoong antas, kaya nagpapahinga pa rin siya rito. Fang Zihao, ikaw ba? Hindi nagulat si Liu Mingjia nang makita si Fang Zihao. Kung tutuusin, alam na niya na nandito si Fang Zihao. Nagulat siya na iisa ang amo nilang dalawa. Anong coincidence? Of course it's me. Hindi ba dapat senior brother ang tawag mo sa akin ngayon? Tumingin si Fang Zihao kay Liu Mingjia ng mayabang at sinabi. Bagamat ayaw ni Liu Mingjia na tawagin siyang senior brother, alam niyang hindi nagkakamali si Fang Zihao. Bagamat halos magkasing edad silang dalawa, si Fang Zihao ay naunang pumasok ng 1 taon kaysa sa kanya. Nangangahulugan ito na si Fang Zihao talaga ang kanyang senior brother. Kabanata 43. Nang nasa dilema si Liu Mingjia, biglang lumapit ang binata na may apelyidong Li at sinabing, Kuya Liu, kaibigan mo ba ito? Tumingin si Liu Mingjia kay kapatid na Li nang may pasasalamat at sinabing, hindi talaga magkaibigan, pero kilala natin ang isa't isa. Sino ang taong ito? Sabi ni Fang Zihao na may bahagyang kawalang kasiyahan. Gusto niyang gawing mahirap ang mga bagay para kay Liu Mingjia, ngunit hindi niya inaasahan na may humahadlang. Gayunpaman, sa pag-aakalang magiging iisang sekta sila sa hinaharap, maraming pagkakataon, kaya bumuti ang kanyang kalooban. Ang pangalan ko ay Lidio. Sabi ni Brother Li, na si Lidio. Sa oras na ito, sinabi rin ni Liu Mingjia ang pangalan ni Fang Zihao, ngunit hindi niya binanggit ang sama ng loob sa pagitan nila. Tutal andito naman ang involved kaya medyo inconvenient. Sige, bago lang kayo dito, kaya dito na kayo titira in the future. Kung meron man, dapat maging masipag kayong mga kasabong. At saka kapag nakita nyo ang kuya nyo, kailangan yung magkusa na batiin siya. Wala ba kayong manners? Sinadya ni Fang Zihao na tumingin kina Liu Mingjia at Lidio, halatang may ipinapahiwatig. Bagamat hindi natutuwa ang lahat na napag-alitan sila sa pagdating nila, hindi nila magawang pabulaanan dahil sa pagkakakilanlan ng kabilang partido. Nagkatinginan sina Liu Mingjia at Lidio, alam nilang hindi magiging komportable ang kanilang buhay sa hinaharap. Nang makitang walang sinuman ang tumanggi sa kanyang mga salita, tumanggaw si Fang Zihao ng may kasiyahan. Matagal na siyang hindi nakakaramdam ng ganito. Noong nasa Zaiyou City siya, dahil sa kanyang pamilya, may mga taong nakangiti sa kanya saan man siya pumunta.
Bagamat may mga tulad ni Liu Mingjia na hindi nakasama sa kanya, mas marami ang nambobola sa kanya araw-araw. Gayunpaman, nagbago ang lahat pagkatapos niyang dumating sa Seven Luminaries Sect. Halos hindi siya nakapasok noon, at katamtaman lang ang kanyang kakayahan. Sa makatuwid, ang bilis ng kanyang paglilinang ay natural na mas mabagal kaysa sa kanyang mga kapwa-disipulo na pumasok sa sekta kasama niya. Sa lugar na ito, walang pakialam ang iba sa katayuan mo sa sekular na mundo. Sa lugar na ito, lakas ang lahat. Dahil ang kanyang lakas ay hindi katumbas ng halaga, walang sino man ang nambobola sa kanya. Kadalasan, minamaliit pa siya ng iba. Gayunpaman, may mga bagong dating ngayon, kaya iba. Siya ang senior brother ng mga taong ito. Maaari pa rin niyang ilagay sa ere ang isang senior brother. Ang mga matatanda sa sekta ay hindi siya parusahan sa ganitong uri ng bagay. Lalo na sa mga taong ito, nandyan si Liu Mingjia, na palaging laban sa kanya. Dahil dito, mas nasiyahan si Fang Zihao. Pagkatapos ng lecture, umalis si Fang Zihao. Ang mga matagal nang nasa sekta ay kailangang magsanay ng martial arts araw-araw. Gayunpaman, ang mga bagong dating ay hindi na kailangang gawin ito ngayon. Kinailangan nilang ayusin ang kanilang tirahan at umangkop sa kapaligiran. Bukas na magsisimula ang lahat ng practice. Kuya Lee, salamat sa ginawa mo ngayon. Gayunpaman, maaaring naisip ka ni Fang Zihao. Ang lalaking iyon ay senior na nating kapatid na lalaki. Maraming pagkakataon para sa kanya na pahirapan tayo. Kasalanan ko ang lahat para idamay si Kuya Lee. Pagkaalis ni Fang Zihao, humingi ng tawad si Liu Mingjia kay Li Dio. Ayos lang, hindi mo kailangang isapuso, tutal na sa iisang sekta na ang lahat. Ang lalaking iyon ay hindi maglalakas loob na lumayo. Dapat mong malaman na ang mga alituntunin ng sekta dito ay napakahigpit. Kung lumayo siya, ang mga matatanda sa sekta ay hindi uupo. Sabi ni Li Dio, nga pala, parang may malalim kang sama ng loob sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ano ang nangyari? Pagkatapos nito, sinabi ni Liu Mingjia ang tungkol sa sama ng loob sa pagitan nila ni Fang Zihao. Ito ay walang iba kundi ang selos sa pagitan ng dalawang young masters. Hindi ito isang malaking bagay. Gayunpaman, si Fang Zihao ay isang taong lubos na pinahahalagahan ang kanyang mukha. Makitid din ang isip niya. Natural, hindi niya iyon iisipin. Si Fang Zihao, na nagsasanay ng martial arts sa larangan ng martial arts, ay iniisip din si Liu Mingjia at Li Dio. Nakaramdam siya ng pagkaapurahan sa kanyang puso. Siya at si Liu Mingjia ay hindi nakikitungo sa isa't isa. Tila nasa iisang panig sina Li Dio at Liu Mingjia. Natatakot siya na dalawang tao ang kaharap niya sa hinaharap. Gayunpaman, hindi siya natatakot sa isang malaking bilang ng mga tao. Ang kinatatakutan niya ay bagamat dumating siya isang taon na ang nakaraan, ang kanyang pag-unlad sa martial arts ay hindi masyadong mahusay. Kung si Liu Mingjia at Li Dio, ang 2 taong dumating mamaya, ay nag-practice ng martial arts ng mas mabilis kaysa sa kanya, kung gayon siya ay mawawala ng mukha sa harap ng dalawa. Kahit na siya ang kanilang senior na kapatid, ito ay isang martial arts sect kung tutuusin. Mahalaga pa rin ang personal na lakas. Yung mga malalakas, kahit medyo mababa ang seniority nila, walang nang ahas na tignan sila dito. Para naman kay Liu Mingjia, alam niya at hindi siya natatakot. Pagkatapos ng lahat, dumating si Liu Mingjia upang lumahok sa pagtatasa kasama niya. Bilang resulta, mas maaga siyang dumating ng 1 taon kaysa kay Liu Mingjia, na nangangahulugan na ang kakayahan ni Liu Mingjia ay maaaring hindi kasing husay ng sa kanya. Sa makatuwid, ang bilis ni Liu Mingjia sa pagsasanay ng martial arts ay hindi dapat lumampas sa kanya, kaya hindi niya kailangang mag-alala. Gayunpaman, hindi niya alam ang tungkol kay Li Dio. Kung ang kakayahan ng kabilang partido ay napakataas, ang kanyang lakas ay bubuti ng napakabilis. Sa oras na iyon, tiyak na mapapansin siya ng mga matatanda sa sekta. Magkaibigan sina Liu Mingjia at Li Dio, kaya tiyak na tataas ang kanyang katayuan. Sa oras na iyon, magiging mahirap para sa kanya na gawing mahirap ang mga bagay para kay Li Dio. Siguro pagdating ng panahon, kailangan niyang maging magalang kapag nakita niya si Liu Mingjia. Hindi, talagang hindi ako papayag na mangyari ito. Napaisip si Fang Zihao. Pagkatapos, inikat niya ang kanyang mga mata at nag-isip ng paraan para mawala sina Liu Mingjia at Li Dio.
Kahit na ito ay isang martial arts sect, ang Seven Luminaries sect ay palaging itinuturing ang sarili bilang isang matuwid na sekta. Kaya naman, napakahigpit nila sa moral na paggawi ng kanilang mga alagad. Siguradong makakakilos si Fang Zihao sa aspetong ito. Sa Hapon, si Liu Mingjia, Li Dio, at ang iba pang mga bagong dating ay pinangunahan upang bisitahin ang Seven Luminaries sect. Sa oras na ito, ang iba pang matatanda na nakatira dito ay malapit na ring kumain. Sa makatuwid, nang maingat na bumalik si Fang Zihao sa kanyang tirahan, walang tao doon. Inilabas ni Fang Zihao ang isang mahalagang libro mula sa kanyang bagahe. Sa pagtingin sa mga salitang, Seven Luminaries Invincible Technique, sa pabalat, ang mukha ni Fang Zihao ay nagpakita ng nakakatakot na ngiti. Huwag mo akong sisihin. Kung gusto mong sisihin ang isang tao, sisihin mo ang iyong sarili sa pagiging masyadong malapit kay Liu Mingjia. Bulong ni Fang Zihao sa sarili. Pagkatapos, itinago niya ang Seven Luminaries Invincible Technique sa kama ni Li Dio. Sa pagtingin sa kama ni Li Dio, tumanggaw si Fang Zihao na may kasiyahan. Pagkatapos, umalis siya na maganda ang kalooban. Ang Seven Luminaries Invincible Technique na itinago ni Fang Zihao ay ang internal strength technique na ginagawa ng mga disipulo ng Seven Luminaries sect. Gayunpaman, hindi lahat ay maaaring magsanay nito. Ang unang taon ng mga bagong dating sa sekta ay pangunahing itayo ang kanilang pundasyon at patuloy na palakasin ang kanilang mga katawan. Pagkatapos lamang na makamit ang ilang mga resulta at makakuha ng pag-aproba ng mga matatanda sa sekta ay igagawad sa kanila ang pamamaraang ito. Masasabing maraming tao sa sekta ang hindi pa nakakatanggap ng teknik na ito. Pangunahing nagsasanay pa rin sila ng mga panlabas na pamamaraan at hindi naglilinang ng panloob na lakas. Kabanata 44, sa orihinal, sa pangunawa at kakayahan ni Fang Zihao, magiging napakahirap para sa kanya na makuha ang pamamaraang ito ng paglilinang. Gayunpaman, gumugol siya ng maraming pagsisikap at ginawa ang kanyang makakaya upang gumanap sa harap ng matanda na namamahala sa kanya. Ginamit pa niya ang perang binigay ng kanyang pamilya para makabili ng maraming top quality na table tasks para sa matanda. Noon lamang niya nakuha ang pamamaraang ito ng paglilinang. Dahil kamakailan lamang ay nakuha ito ni Fang Zihao, wala siyang gaanong oras para sanayin ito. Ang sekta ay may tuntunin na ang mga hindi nakakuha ng pamamaraan ng paglilinang ay hindi maaaring magsanay nito. Hindi sila pinayagang manghiram sa iba. Kung lalabag sila sa panuntunan, pareho silang mapaparusahan. Bukod dito, pagkatapos na pag-aralan ito ng isang tao sa loob ng 3 buwan, ang paraan ng paglilinang ay babawiin. Ito ay upang maiwasan ang paglabas ng pamamaraang ito ng pagtatanim. Sa totoo lang, ang paraan ng paglilinang na ito ay hindi isang nangungunang paraan ng paglilinang. Gayunpaman, sa mundong ito, ang mga ordinaryong tao ay hindi nagkaroon ng pagkakataong makakuha ng panloob na pamamaraan ng paglilinang. Ang pagsasanay sa mga pamamaraan ng panloob na paglilinang ay hindi lamang makapagpapalaki ng lakas ng isang tao, ngunit makakapagpabago din ng pangangatawan ng isang tao at makapagpapataas ng sigla ng isang tao. Sa makatuwid, maraming tao sa labas ng mundo ang gustong makuha ang pamamaraang ito ng paglilinang. Ang mga disipulo ng Seven Luminaries sect ay mahigpit na ipinagbabawal na basta-basta magturo ng pamamaraang ito ng paglilinang sa mga tagalabas. Sa makatuwid, masasabing kung alam ng mga elder ng sekta na ninakaw ni Li Dio ang internal cultivation na pamamaraan ni Fang Zihao at lihim na nagsanay nito mismo, tiyak na magagalit sila. Hindi naman imposibleng paalisin siya sa sekta. Gayunpaman, si Fang Zihao, na nagmamalaking lumabas, ay hindi napansin na ang Invincible Seven Luminaries Technique, na inilagay niya sa ilalim ng kumot ni Li Dio ay kumislap at nawala. Hindi nagtagal, lumitaw ang isa pang makulay na libro na may makulay na pabalat at tahimik na naghintay. Nakakapagod talagang magsiksikan sa bus sa araw na ito, sabi ni Huang Feng habang pinupunasan niya ang pawis sa kanyang noo pagkababa niya sa masikip na bus. Ang bus na ito ay orihinal na naka-air condition na bus, ngunit ang air conditioning sa loob ay sira ngayon. Bukod dito, maraming tao sa loob, kaya basang-basa na si Huang Feng sa pawis nang bumaba siya ng bus. Pagkabalik sa kanyang tirahan, walang pakialam si Huang Feng sa pawis sa kanyang katawan. Ang una niyang ginawa ay ang pag-check sa storage box. Sa pagkakataong ito, hindi siya binaygo ng storage box.
Invincible Seven Luminaries Technique, ang basic internal cultivation method ng Seven Luminaries sect in the Middle Province. Ito ay nilikha ng founder ng Seven Luminaries sect, Qingyan Zi. Sinasabi na kapag isinagawa ng sukdulan, maaari nitong pahabain ang buhay ng isang tao. Gayunpaman, hindi ito natatalo sa top-notch internal cultivation na 7, walang sinuman ang nakasanayan nito sa sect, sa sukdulan. Basic Inner Force Mantra, napasigaw si Huang Feng sa gulat. Ito talaga ang kulang sa kanya. Hindi ba't dahil masyado siyang mahina noon at gusto niyang makakuha ng cultivation method na makapagpapahusay sa kanyang kakayahan. Bagamat hindi masama ang magic skills, ang mga alam niya ay pawang beginner level magic at hindi masyadong malakas. Ang isa pang aspeto ay kahit na magnilay-nilay siya araw-araw, hindi ito gaanong makakatulong sa pagpapabuti ng kanyang physical fitness. Ayon sa mga nobelang iyon, ang katawan ng isang salamangkero ay karaniwang mahina. Bagamat napakalakas ng kanilang attack power, napakahina ng kanilang depensa. Si Huang Feng, na alam lang ang basic magic, ay hindi man lang nagkaroon ng mataas na attack power, at ang kanyang depensa ay hindi gaanong naiiba sa isang ordinaryong tao. Sa kabilang banda, iba ang mga mantra sa panloob na puwersa. Halos lahat ng nobelang martial arts ay nagbabanggit ng mga inner force mantras. Ang pagsasanay ng mga mantra sa panloob na puwersa ay maaaring bumuo ng potensyal ng katawan ng tao, mapahusay ang pisikal na fitness, at makamit ang layunin ng paglilinang sa sarili. Kahit na ang panloob na puwersa ng mga mantra ay hindi may sigaw ng sukdulan, ito ay kapaki-pakinabang upang madagdagan ang habang buhay ng isang tao. Bukod dito, maraming mga inner force mantra ang nagkaroon ng mahimalang epekto sa pagpapagaling. Sa hinaharap, hindi na kailangang mag-alala ni Huang Feng tungkol sa pagkakasugat. Matapos matutunan ang mga inner force mantra, kahit na nasugatan siya, mabilis siyang nakabawi. Hindi na niya kailangan pang pumunta sa ospital. Ang pamamaraan ng paglilinang ng lakas sa loob ay maaari ring mabilis na mapataas ang lakas ni Huang Feng. Kahit na wala siyang alam na anumang partikular na galaw, isang simpleng suntok lang, ang lakas ng suntok na iyon ay hindi isang bagay na maaaring makamit ng ordinaryong tao sa pamamagitan ng pagpasok ng panloob na puwersa sa kanyang kamao. Siyempre, ang mga benepisyo ng panloob na puwersang ito ay alam ni Huang Feng mula sa pagbabasa ng mga nobela at panunood ng TV. Gayunpaman, walang nakakaalam kung ang panloob na puwersa ay maaaring magkaroon ng mga benepisyong ito dahil sa totoong mundo, tila walang nakarinig ng sinuman na nagsasagawa ng panloob na puwersa. Sa makatuwid, si Huang Feng mismo ay hindi sigurado kung ang sinabi sa mga libro at TV ay totoo. Bukod dito, sa pangkalahatan ay tumagal ng mahabang panahon upang magsanay ng panloob na puwersa. Naalala niya na maraming mga nobela ang nagbanggit na kung ang isang tao ay may mahusay na mga kwalifikasyon, aabutin ng hindi bababa sa 5 taon upang matagumpay na may sigawa ang panloob na puwersa. Siyempre, hindi kasama ang mga mahuhusay. Hindi rin kasama ang mga maswerte. Gayunpaman, bagamat hindi niya alam ang mga partikular na epekto at hindi niya alam kung gaano katagal bago magsanay, napakasaya pa rin ni Huang Feng na makakuha ng mga inner force mantra. Ang higit na nagpasaya kay Huang Feng ay ang mga salita sa mantras na ito ay talagang katulad ng mga karakter na Chino. Bukod dito, mayroon ding mga ilustrasyon. Ang bawat ilustrasyon ay may tiyak na paglalarawan ng mga katumbas na salita. Hindi na kailangang hulaan at unawain ni Huang Feng ang kanyang sarili. Ito ay lubos na nagpabilis sa kanyang pagiging pamilyar at pagsasanay. Ang hindi alam ni Huang Feng ay na kahit na ang panloob na puwersang mantra na ito ay mahigpit na kinokontrol ng Seven Luminary Sect, ito ay isang pangunahing mantra sa sarili nito. Ito ay para sa mga disipulo ng Seven Luminary Sect na walang panloob na puwersa para magsanay. Maaaring iba ang pangunawa ng bawat isa sa mga salita. Maaapektuhan nito ang bilis ng pagsasanay. Sa makatuwid, ang Seven Luminary Sect ay magbibigay ng mga detalyadong paglalarawan ng bawat mantra na may mga larawan. Sa katunayan, hindi lang ang Seven Luminary Sect ang gumawa nito. Ang ilang iba pang mga sekta ay karaniwang may mga larawan sa kanilang mga pangunahing mantra at lihim na mantra. Hindi nila kailangan ng kanilang mga alagad na mag-aksaya ng oras upang maunawaan ang mga pangunahing mantra na ito. Kailangan lamang nilang magsanay ayon sa karanasan at pag-unawa ng kanilang mga nauna.
Gayunpaman, ang mga mataas na antas na mantra at mantra na iyon sa pangkalahatan ay may mga salita lamang at walang mga larawan. Ito ay dahil mas mataas ang antas ng mga mantra, mas malalim ang mga ito. Ang bawat isa ay magkakaroon ng kanikanyang pangunawa. Ang magkakaibang pag-unawa ay haantong sa magkakaibang mga resulta sa pagsasanay. Ang ilang mga tao ay maaaring magsanay ng mas malakas kaysa sa mga mantra ng hindi sinasadya. Siyempre, bihira pa rin ang ganitong sitwasyon. Si Huang Feng, na nakakuha ng Inner Force mantras, ay nakalimutang magluto at maligo sandali. Sa halip, direktang kinuha niya ang mga mantra at umupo sa kanyang kama, naghahanda na magsanay ayon sa mga mantra. Di nagtagal, natuklasan ni Huang Feng na sa mga tuntunin ng poster ng pag-upo, ang pagsasanay ng mga mantra sa panloob na puwersa at pagmumuni-muni ay magkatulad. Parehong hinihiling ng isa na umupo ng tuwid at subukang gawing komportable ang katawan hanggat maaari. Kinakailangan din ang paghinga na tuloy-tuloy at mahaba. Dahil maraming pagkakatulad, mabilis na umangkop si Huang Feng sa poster ng pag-upo para sa pagsasanay ng panloob na puwersa at pumasok sa estado upang magsanay. Hindi nagtagal, naramdaman ni Huang Feng na medyo mainit ang kanyang katawan. Ang kanyang katawan ay muling naglabas ng mga bakas ng aura. Iyon ang paunang panloob na puwersa. Kabanata 45. Sa simula, napakahina ng internal strength. Kasing manipis lang ito ng isang hibla ng buhok. Dahan-dahan itong gumalaw sa meridian. Maingat na kinokontrol ni Huang Feng ang strand na ito ng internal strength. Ayon sa circulation route ng 7 Luminaries Invincible Technique, kinokontrol niya ito para gumalaw sa buong katawan niya at tuluyang magtagpo sa kanyang dantian. Nang si Huang Feng ay nakahinga ng maluwag at nagsimulang magpalipat-lipat ng kanyang panloob na enerhiya, ang orihinal na tahimik na 5 kulay na bola ng liwanag sa kanyang dantian ay biglang nagsimulang umikot ng dahan-dahan. Tungkol naman sa hiwa ng inner energy na bumaon sa kanyang dantian, dahan-dahan itong lumapit at pinalibutan ang bola ng liwanag. Unti-unting nagsanib ang dalawa sa isa. Anong nangyayari? Tulala na tinitigan ni Huang Feng ang 5 kulay na bola ng liwanag sa kanyang katawan. Hindi niya maintindihan ang sitwasyon. Ang isa ay isang bola ng liwanag na nabuo sa pamamagitan ng paglinang ng mahika, at ang isa ay ang panloob na lakas na nakuha sa pamamagitan ng paglinang ng panloob na lakas. Halatang magkaiba ang dalawa. Ang isa ay Western Magic, at ang isa ay Eastern Internal Strength. Paano kaya magsasama ang dalawa sa kanyang dantian? Sa orihinal, nag-aalala, si Huang Feng na mag-away ang dalawa sa kanyang dantian at mag-okupa ng mga posisyon. Pagkatapos ng lahat, ang dalawa ay magkaibang uri ng enerhiya. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na hindi lang nag-away ang dalawa, maayos pa rin silang nagsanib sa isa. Dahil dito, hindi matanggap ni Huang Feng sandali. Gayunpaman, malinaw na walang makapagbibigay ng sagot kay Huang Feng. Walang magic sa mundong ito. Kung may internal strength ba, hindi alam ni Huang Feng. Gayunpaman, maliban sa kanya, tiyak na walang sinuman ang nagel-inang ng pareho sa parehong oras. Kaya naman walang makasagot sa tanong niya. Huminto si Huang Feng sa pag-ikot ng kanyang internal strength at tumayo. Pinakiramdaman niya ang kanyang katawan at nakita niyang normal na ang lahat. Walang discomfort, nakahinga siya ng maluwag. Hanggat hindi ito nakakasama sa katawan niya, wala siyang pakialam sa compatibility ng dalawa. Sa katunayan, dahil hindi nag-away ang dalawa, tuwang-tuwa si Huang Feng. Ang hindi alam ni Huang Feng ay ang 7 Luminaries Invincible Technique, ang orihinal na nilinang ang kapangyarihan ng 5 elemento. Ang 7 luminaries ay kinabibilangan ng araw, buwan, metal, kahoy, tubig, apoy, at lupa. Kasama rin sa mga mahiwagang elemento na pinagninilay-nilay ni Huang Feng ang kapangyarihan ng 5 elemento. Kasama sa iba pang elemento ang kulog, yelo, liwanag, kadiliman, at iba pang elemento. Dahil ang karamihan sa enerhiya ay pareho, ang dalawa ay nagkaroon ng natural na malapit na relasyon. Para naman kay Huang Feng, nagkataon na nalinang niya ang parehong martial arts ng sabay, at parehong nakaimbak sa kanyang katawan. Kaya, ang dalawang martial arts ay magkatugma sa isa't isa. Kapag ang parehong elemental na enerhiya ay pinagsama-sama, ang iba't ibang uri ng enerhiya ay hindi tatanggihan at isasama rin sa pagsasanib.
Masasabing ang bola ng liwanag sa katawan ni Huang Feng ay isang hodgepodge na may kasamang maraming elemento. Dahil magkatugma ang dalawa, ang bola ng liwanag na ito ay may kakayahang maging tugma sa iba pang mga enerhiya. Ang sitwasyong ito ay hindi makita sa ngayon. Kapag nilinang ni Huang Feng ang iba pang elemento o enerhiya, natural itong magpapakita. Dahil magkatugma ang dalawa, hindi mahalaga kung si Huang Feng ay nagmumuni-muni o nililinang ang kanyang panloob na lakas, madaragdagan nito ang enerhiya ng bola ng liwanag. Ang internal strength o magic na nakaimbak sa kanyang katawan ay patuloy na tataas. Bukod dito, sa parehong oras, ang dalawang enerhiya ay nagpupuno sa isa't isa ng mahusay. Sa orihinal, si Huang Feng ay nagil-inang lamang ng mahika, kaya ang kanyang pisikal na fitness ay hindi mataas, katulad ng isang ordinaryong tao. Gayunpaman, pagkatapos na linangin ang kanyang panloob na lakas, ang kanyang katawan ay unti-unting lumalakas, ang kanyang liksi ay tataas, at ang kanyang katawan ay magiging mas magaan. Kung nilinang lamang niya ang kanyang internal strength, ang mapanirang kapangyarihan ni Huang Feng ay magiging limitado sa maikling panahon. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang pangunahing pamamaraan lamang. Gayunpaman, ang pag-iral ng mahika ay makakabawi dito at madaragdagan ang kanyang mapanirang kapangyarihan. Ang mga benepisyo ay hindi limitado sa iyon. Pagkatapos noon, kahit na gumamit si Huang Feng ng magic o internal strength, kukuha siya ng enerhiya mula sa bola ng liwanag. Kapag naubos na ang enerhiya, ito man ay ang pagbawi sa sarili ng mahika o panloob na lakas, ito ay isasagawa ng magkasama. Sa ganitong paraan, ang kanyang kakayahan sa pagbawi ay magiging napakalakas, at ang kanyang pagtitiis sa labanan ay higit na malalampasan ng mga tao sa parehong yugto. Siyempre, ito ang totoong mundo. Malamang na walang maraming pagkakataon para kay Huang Feng na gamitin ang lahat ng kanyang kakayahan. Gayunpaman, hindi ito tiyak. Kung tutuusin, maraming bagay ang hindi alam ng mga ordinaryong tao sa mundong ito. Matapos maramdaman na hindi kakaiba ang kanyang katawan, ipinagpatuloy ni Huang Feng ang paglinang ng kanyang panloob na lakas upang madagdagan ang kanyang pangunawa dito. Alam ni Huang Feng na kapag ang internal strength ay umabot sa isang tiyak na antas, ito ay patuloy na magpapalipat-lipat at tataas sa katawan ng mag-isa. Hindi na kailangang sadyang magnilay para makapagsanay. Kahit na ang bilis ng pagtaas ay hindi masyadong mabilis, ito ay napakatipid pa rin sa oras. Pagkalipas ng 2 oras, binuksan ni Huang Feng ang kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay medyo nadagdagan ng enerhiya sa kanyang katawan. Iginalaw niya ang kanyang pulso at nakaramdam ng mas flexible. Bumangon si Huang Feng sa kama at pumunta sa nag-iisang mesa sa kwarto. Itinaas niya ang kanyang internal strength sa kanyang kanang palad at saka marahas na hinampas ito sa mesa. Ang resulta ng sampal na ito ay kinailangan ni Huang Feng na maglupusay sa lupa upang kumain. Hindi niya inaasahan na mababasag talaga ng sampal niya ang mesa sa gitna. Nabasag lang, hindi basag. Makikitang napakalakas ng lakas ng kanyang sampal. At saka, siya lang ang naglilinang ng kanyang internal strength. Hindi pa nagtagal mula nang nilinang niya ang kanyang panloob na lakas. Kung mas maraming oras ang lumipas, ang kapangyarihan ay lalakas lamang. Kung ang iba pang mga disipulo ng Seven Luminaries sect na kaka-cultivate lang ng kanilang internal strength ay hahampasin ang sampal na ito, hindi nila makakamit ang parehong epekto gaya ni Huang Feng. Bagamat nilinang ni Huang Feng ang kanyang panloob na lakas, ang panloob na lakas na kanyang nilinang ay naghalo na sa mahika sa kanyang katawan, na bumubuo ng isang bagong energy ball. Ang kapangyarihan ng energy ball na ito ay mas malakas kaysa sa nakaraang energy ball noong ito ay nag-iisa. Sa makatuwid, ang kapangyarihang ipinakita ni Huang Feng ay natural na mas malakas kaysa sa iba. Sai, kung alam ko lang kanina, hindi ko na ginamit ang table na to para mag-experiment. Napaisip si Huang Feng sa kanyang sarili habang siya ay mapait na tumingkayad at kumakain ng kanyang pagkain. Ang pangunahing dahilan ay hindi niya inaasahan na ang lakas ng pag-atake ay magiging napakalakas. Kung ang pag-ataking ito ay damapo sa isang tao, kahit na hindi sila namatay, sila ay malubhang masugatan. Gayunpaman, ang mundong ito ay isang lipunang pinamumunuan ng batas. Siguradong hindi nang ahas si Huang Feng na gamitin ang kanyang internal strength ng basta-basta. Kung hindi, kung may namatay, siya rin ay tapos na.
Sa oras din na ito napagtanto ni Huang Feng na kahit na natuto siya ng mahika at nigong, mukhang wala itong gaanong pakinabang. Isa lang siyang ordinaryong tao. Gaano man kahusay ang kanyang kakayahan, ano ang mababago niya? Kinailangan pa niyang tumira sa inuupahang bahay na ilang metro kwadrado at sumiksik sa bus para makapunta at makabalik sa trabaho. Mas mabuting bigyan mo ako ng praktikal at hayaan akong kumita ng pera para makaalis dito. Napaisip si Huang Feng sa kanyang sarili. Gayunpaman, habang nagrereklamo siya na hindi na mababago ng mga bagay ang kanyang kasalukuyang buhay, sa ibang panahon at espasyo, may nagkakagulo rin tungkol sa 7 Luminaries Invincible Technique na katatapos lang niyang makuha. Ang taong ito ay natural na si Fang Zihao. Kabanata 46. Ang laki talaga ng 7 Luminaries Sect. Ang tagal na nating palakad-lakad at hindi pa natin natatapos ang pag-explore dito. Tama, hindi naman masama ang pagkain dito. Hindi naman kasing masama ang sinasabi ng mga chismis. Napansin mo ba ang maliit na lawas sa likod ng bundok kanina? Nakita ko ang maraming isda sa loob nito. Kailan ba tayo magsasawa sa pagkain dito? Magkakaroon tayo ng kainan. Panipi. Pagkatapos ng hapunan, marami sa mga bagong dating ay sunod-sunod na bumalik sa kanilang tirahan. Gayunpaman, dahil ito ay isang bagong lugar at isang lugar na noon pa man nila gustong bisitahin, lahat ay nasa sabik. Patuloy silang nag-uusap tungkol sa kanilang nakita at narinig sa daan. Lahat sila ay nasa mabuting kalooban. Sinundan din nina Liu Mingjia at Li Dio ang mga tao sa loob ng tirahan. Dati, sinundan nilang dalawa ang senior brothers na maglakad-lakad sa sekta, kaya may general understanding sila sa lugar na ito. Iniisip kung paano sila magsasanay ng martial arts dito sa hinaharap. Excited din silang dalawa, inaabangan ang pagdating bukas. Tulad ng masayang pinag-uusapan ng lahat, bumalik din si Fang Zihao at ang iba pang mga nakatatanda na unang pumunta sa sekta. Mabilis na ibinaba ng lahat ang mga gamit at magalang na tumawag, Senior Brother. Maging sina Li Dio at Liu Mingjia ay pareho. Ang paggalang sa guro ay malinaw na nakasulat sa mga tuntunin ng sekta. Ang dalawa sa kanila ay natural na walang lakas ng loob na labagin ito. Sa pagkakataong ito, hindi dumating si Fang Zihao upang humanap ng gulo. Umakto siya na parang hindi niya kilala ang dalawa. Nakipagkwentuhan at nakipagtawanan siya sa iba pang mga kapwa-alagad sa paligid niya habang naglalakad papunta sa kanyang kama. Tila wala siyang balak na magkagulo sa kanila. Dahil dito, lihim na gamaan sina Liu Mingjia at Li Dio. Kung tutuusin, mas mataas ang status ng kabilang partido kaysa sa kanila. Kung talagang gusto niyang makahanap ng pagkakataon para turuan sila ng leksyon, wala silang magagawa. Ang tanging magagawa nila ngayon ay pataasin ang bilis ng kanilang cultivation at sikaping malampasan si Fang Zihao sa lalong madaling panahon. Sa ganoong paraan, kahit na ang kabilang partido ay ang kanilang nakatatandang kapatid, hindi siya mangangahas na sadyang pahirapan ang mga ito. Ngumisi si Fang Zihao sa kanyang puso. Malalaman mo kung gaano ako kalakas mamaya. Hoy, bakit nawawala ang paraan ng paglilinang ng lakas ng loob ko? Biglang sumigaw si Fang Zihao, na nag-aayos, na nakakuha ng atensyon ng lahat ng nasa kwarto. Bumilis ang tibok ng puso ni Li Dio at Liu Mingjia. Bagamat hindi nila alam kung ano ang nangyayari, pakiramdam nilang dalawa ay magkakaroon sila ng gulo. Saan mo nilagay? Hanapin mo ulit. Panipi. Oo, baka kung saan mo nilagay at nakalimutan mo. Ang ilan sa mga senior brothers ni Fang Zihao na may kaparehong pangalan ay lumapit sa kanya at nag-aalalang nagtanong. Imposible yan. Naalala kong nilagay ko to. Nakita ko kaninang umaga. Paano nawala sa isang kisap mata? Nag-aalalang sabi ni Fang Zihao. Baka naman mali ang naalala mo. Don't worry, hanapin mo ulit. Hindi pwedeng mawala sa iyo ang bagay na iyon. Kung hindi, tiyak na parurusahan ka ng mga matatanda. Panipi. Tama. Noong nakaraan, narinig ko na may nawala sa kanyang nigong mantra sa hindi malamang dahilan. Nang maglaon, pagkatapos siyang bugbugin ng matanda na ito, siya ay pinatalsik sa sekta. Nang marinig ni Fang Zihao ang mga salita ng kabilang partido, medyo natakot siya. Gayunpaman, nang maisip niya kung paano niya inilagay ang paraan ng paglilinang ng panloob na puwersa sa ilalim ng kubrekama ni Li Dio, at walang ibang nakapunta rito, imposibleng mawala ito, kaya napanatag siya. Huwag kang tatayo lang dyan.
Tumingin ka sa paligid at tingnan kung may nag-alis ng walang ingat, sabi ng isa sa mga nakatatanda sa mga bagong dating na nanunood sa kaguluhan. Ang mga bagong dating ay natural na hindi ng ahas na maging pabaya. Isa-isa silang tumulong sa paghahanap dito sa kama, ngunit sa mahabang panahon ay wala silang nakita. Nagkunwari si Fang Zihao na sabik na hinanap ito sa kanyang kama habang binibigyang pansin ang sitwasyon sa panig ni Lidio. Gayunpaman, pagkatapos makita na ang kabilang partido ay walang nakitang kakaiba, bigla siyang nakaramdam ng kaunting pagkabalisa. Ang nigong mantra ay inilagay sa ilalim ng kubrekama ng kabilang partido at hindi masyadong naitago. Binuksan na ng kabilang partido ang kubrekama, walang dahilan para hindi ito mahanap. Gayunpaman, sa pagtingin sa normal na mukha ni Lidio, halatang wala siyang nakita. Sa makatuwid, si Fang Zihao, na lalong hindi mapalagay, ay nadama na hindi na siya makakakilos. Ngayon ay ganap na niyang mailantad ang kabilang partido. Itinuro ni Fang Zihao sina Liu Mingjia at Lidio at sinabing, "Kayo ito, tiyak na kayo ang nagtago ng aking nigong mantra." Natigilan sina Liu Mingjia at Lidio. Hindi nila inaasahan na direktang kikilalanin sila ng kabilang partido. Pagkatapos ay nag-react sila at alam nilang sinasadya sila ni Fang Zihao. Tumingin si Liu Mingjia kay Fang Zihao nang hindi umaatras at sinabing, "Huwag mo kaming sir-on. Kailangan mong magpakita ng ebidensya. Sinong mata mo ang nakakita sa amin na kinuha ang iyong nigong mantra?" "Zihao, anong nangyayari?" Sa oras na ito, ang isang medyo may edad na tao sa tabi nila ay sumimangot at tumingin sa paghaharap sa pagitan ng dalawang partido at nagtanong. "Senior brother mo, itong lalaking ito ay tinatawag na Liu Mingjia. Kilala namin ang isa't isa bago kami umakyat sa bundok. Nagkaroon kami ng mga alitan noon. Noong nakita ko siya ngayon, gusto kong samantalahin ang katotohanan na mas nauna akong pumasok sa sekta kaysa sa kanya at siya ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki para magpahangin at hiyain siya. Gayunpaman, wala talaga akong ibang naiisip. At hindi ko inaasahan ang aking pag-iisip, katabi niya ang kasama niya noon pa, kaya malamang ninakaw nila ang paraan ng paglilinang ng isip ko." Galit na itinuro ni Fang Zihao sina Lidio at Liu Mingjia at ipinaliwanag sa taong kausap lang. Si senior mo ay nauna sa kanila na nakapasok sa bundok, at ang kanyang paglilinang ay din ang pinakamataas sa lahat ng mga nakatatandang kapatid, kaya siya ay karaniwang may maraming prestihiyo. Napakatalino ni Fang Zihao na sabihin na siya ang unang nakakita ng gulo sa kanila. Anyway, it was not a big deal, at nagpapalabas lang siya. Gayunpaman, sa ganitong paraan, may motibo sina Liu Mingjia at Lidio na gawin ang krimen. Bukod dito, sinabi niya na ninakaw ni Liu Mingjia ang kanyang nigong mantra sa simula, ngunit kapag hinanap nila ang kanilang mga gamit mamaya, tiyak na hahanapin din nila ang kay Lidio. Kung tutuusin, sinabi niyang magkasama silang dalawa, kaya siguradong suspect si Lidio. "Fang Zihao, sinisiraan mo ako." Nakaramdam din ng matinding galit si Liu Mingjia. Wala man lang siyang nagawa. Kaming mga bagong dating ay lahat kami ay bumibisita sa labas noon, at hindi na kami bumalik. Pagbalik namin upang magpahinga, bumalik kami kasama ang lahat. Paano ako magkakaroon ng oras upang nakawin ang iyong nigong mantra? How could you not have time? Don't think that I don't know that there is a free time after lunch. Baka sinamantala mo ang oras na iyon para makabalik. Malakas na sabi ni Fang Zihao. Nawalan ng masabi si Liu Mingjia. Hindi naman sa siya ang may kasalanan, pero sa oras na iyon, mayroon siyang libreng oras. Kaya lang noong mga oras na iyon, kasama niya si Lidio. At ngayon lang, hinala pa ni Fang Zihao si Lidio. Malinaw, kahit na hilingin niya kay Lidio na tulungan siyang patunayan ito, hindi maniniwala si Fang Zihao, at ang iba ay hindi maniniwala. Kabanata 47. Ano? Nataman ba ako ng pako sa ulo? Wala kang masabi. Pagmamalaki ni Fang Zihao. Kung talagang kinuha mo ito, ibalik mo kay Zihao ngayon. Magkakaroon ka nito sa hinaharap. Ngayon, ang pinakamahalagang bagay para sa iyo ay ilagay ang pundasyon. Ang bagay na iyon ay hindi masyadong kapaki-pakinabang. Tumingin si senior brother mo kay Liu Mingjia at sinabi, "Senior kuya mo, hindi ko talaga kinuha. Noon, hindi ako bumalik. Kasama ko si Lidio." Sabi ni Liu Mingjia, "Ganito, senior kuya mo. Nasa labas kaming dalawa buong oras. Kakabalik lang namin.
Sabi ni Li Dio, hindi talaga mapagkakatiwalaan ang mga salita mo. Suspecha ka rin. Kasabwat mo. Itinuro ni Fang Zihao si Li Dio at malakas na sinabi. Si Li Dio ang kanyang target. Natural, hindi niya maalis ang hinala. Sumimangot si senior brother mo. Noong una, gusto niyang si Liu Mingjia ang magkusa na ibigay ang kanyang paraan ng paglilinang ng lakas sa loob. Sa kasong iyon, maaari niyang isaalang-alang ang katotohanan na si Liu Mingjia ay isang bagong dating at ito ang kanyang unang pagkakataon na gumawa ng isang krimen, kaya maaari siyang gumawa ng malaking bagay mula dito. Gayunpaman, tila hindi alam ng bagong dating na ito kung ano ang mabuti para sa kanya at nagmatigas pa rin. Tama iyon. Sa puso ni senior brother mo, naniniwala rin siya na si Liu Mingjia ang kumuha ng internal strength mental cultivation method. Kung tutuusin, mayroon siyang motibo at panahon para gawin ang krimen, at ang tanging makapagpapatunay na siya ang may kasalanan ay ang kanyang kaibigan. Kung ganoon, walang maniniwala sa kanya. Senior brother mo, please believe me. Hindi ko talaga kinuha ang internal strength mental cultivation method ni Fang Zihao. Bagamat nagkaroon ako ng conflict sa kanya, it's all in the past. Ayokong gumawa ng gulo dito. Gusto ko lang mag-practice ng martial arts ng gusto. Paano ko magagawa ang ganitong katangahan? Nakita ni Liu Mingjia na tila hindi naniniwala sa kanya si senior brother mo, kaya mabilis siyang nagpaliwanag ng taos puso. Medyo napailing din si senior brother mo. Sa pag-aakalang si Liu Mingjia ay gumugol din ng maraming pagsisikap para makapasok, hindi niya dapat nakawin ang martial arts secret cultivation method ni Fang Zihao sa isang sandali ng galit. Kung tutuusin, wala nang silbi ang bagay na iyon sa kanya ngayon. Kapag magagamit niya ito mamaya, ibibigay ito sa kanya ng sekta. Hindi naman niya kailangang nakawin ito. Words are no proof. Senior brother mo, I think ninakaw niya. Di ba sabi niya hindi niya ninakaw? Pagkatapos ay hayaan mo akong maghanap. Kung hindi ko mahanap, maniniwala ako na hindi niya ito ninakaw, sabi ni Fang Zihao. Oo naman, pero kung wala kang mahanap, gusto kong humingi ka ng tawad sa akin sa harap ng lahat. Hindi natakot si Liu Mingjia sa paghahanap ni Fang Zihao. Sige, pangako ko sa iyo. Sabi ni Fang Zihao, sigurado siyang mahahanap niya ang internal strength cultivation method. Kung tutuusin, siya mismo ang nagtago. Ngayon lang, walang abnormalidad si Li Dio. Ang isang dahilan ay maaaring nagkunwari siyang normal. Ang isa pang dahilan ay maaaring kapag siya ay naghahalungkat, wala siyang pakialam na maharangan siya ng ibang mga bagay. Anyway, dapat nasa kama niya. Sige, sige na. Nang makitang magkasundo ang magkabilang panig, hindi tumutol si senior mo at pinayagan si Fang Zihao na maghanap sa lugar ng mag-isa. Nagpunta si Fang Zihao upang hanapin ang kama ni Liu Mingjia ng may kumpiyansa. Gayunpaman, ilang beses lang niyang hinanap ang kama ni Liu Mingjia. Hindi siya masyadong naghanap dahil alam niyang wala doon ang higaan ni Liu Mingjia. Ano, hindi mo nahanap, di ba? Sinabi ko na hindi ko ninakaw yung internal strength cultivation method. Ngayon, humingi ng tawad sa akin. Sinabi ni Liu Mingjia kay Fang Zihao nang makita niyang umalis si Fang Zihao sa kanyang kama na walang dala. Masasabing ngayon lang siya na frame ni Fang Zihao, at galit na galit pa rin si Liu Mingjia. Sinisira lang nito ang kanyang imahe sa harap ng kanyang mga kapwa-alagad. Medyo pangit din ang mukha ni senior brother mo. Ngayon lang, nanumpa si Fang Zihao na ang internal strength cultivation method ay ninakaw ni Liu Mingjia. Naniwala pa siya. Ngayon, tila lahat ng iyon ay pangarap ni Fang Zihao. Hindi ito ninakaw ni Liu Mingjia. Don't worry. Don't think that I don't know na kayo ni Li Dio ay magkasabwat. You must have transferred it. Kung wala dito, dapat sa lugar ni Li Dio. Sabi ni Fang Zihao nang walang gulat. Fang Zihao, masyado ka nang lumayo. Bakit mo hinihila ang ibang tao dito? Kilala ko si Kuya Li, pero wala siyang hinanakit sa iyo. Bakit siya magnanakaw sa iyo? Sabi ni Liu Mingjia. Then I don't know. Hindi naman imposible na magkasabwat kayong dalawa. Ano, wala kang lakas ng loob na hayaan akong maghanap. Sabi ni Fang Zihao. Hindi nagsalita si Liu Mingjia, ngunit tumingin kay Li Dio. Pagkatapos ng lahat, gustong hanapin ni Fang Zihao ang kama ni Li Dio sa pagkakataong ito, hindi ang kay Liu Mingjia, kaya hindi siya makapagdesisyon. If you want to search, then search. Anyway, wala naman akong hindi nakikita.
Pero kung hindi mo mahanap, gusto kong humingi ka ng tawad sa akin. Sabi ni Li Dio, don't talk about sorry. Kung hindi mo mahanap, luluhod ako sayo. Tiwalang sabi ni Fang Zihao. Doon niya inilagay, paanong hindi niya ito mahanap? Isa pa, kanina pa niya pinapansin ang lugar na ito. Totoo nga ang sinabi ni Liu Mingjia. Simula nang umalis silang dalawa dito, hindi na sila bumalik hanggang sa hapunan lang. Kaya, ang bagay ay dapat na nasa kama pa rin ni Li Dio. Kalmado ang mukha ni Li Dio. Gumawa siya ng mapang-akit na galaw kay Fang Zihao, pagkatapos ay nagkusa na tumabi at hayaang suriin si Fang Zihao. Hindi nag-atubili si Fang Zihao. Una, nagkunwari siyang tumingin sa ilalim ng kama ni Li Dio. Pagkatapos noon, dumiretso siya sa kama ni Li Dio at itinaas ang kubrekama sa kama. Gayunpaman, sa kanyang pagkabigo, walang anuman sa ilalim ng kubrekama. Ito ay walang laman. Gayunpaman, hindi sumuko si Fang Zihao. Imposibleng lumaki ang mga pakpak ng bagay at lumipad palayo. Dapat ay nasa kama pa rin ito, at may ilang damit sa kama ni Li Dio. Siguro kapag hindi niya pinapansin ay nakapasok ang bagay sa damit. Mabilis na pinulot ni Fang Zihao ang mga damit at pinagpag. Oo nga pala, may nahulog na libro. Nandito talaga. Oo, hindi ko ine-expect na ninakaw niya talaga. He looks very honest. I didn't expect na magnanakaw siya. We have to take care of our own things in the future. Nang makitang nahulog ang libro mula sa damit ni Li Dio, agad na nagsimulang magtalakayan ang mga baguhan. Bagamat hindi nila malinaw na nakita kung ano ang hitsura ng aklat, naniniwala sila na ito ay ang paraan ng panloob na paglilinang ng enerhiya ni Fang Zihao. Ito ay dahil kapag ang mga rookie ay umakyat sa bundok upang magtrabaho, hindi sila pinapayagang magdala ng mga bagay na kasama nila. Nagkatinginan sina Li Dio at Liu Mingjia. Napakapangit ng mga mukha nila. Hindi pa nila nakita kung ano ang hitsura ng isang internal strength mental cultivation method dati. Nang umakyat si Li Dio sa bundok, wala siyang dalang libro. Ngayong may lumabas na libro, naisip nilang dalawa na ito ay ang internal strength mental cultivation method ni Fang Zihao. Kabanata 48. Siyempre, hindi naghinala si Liu Mingjia na si Li Dio ang nagnakaw ng lihim na manual. Tutal, ang kabilang partido ay kasama niya sa lahat ng oras na ito. Ngayong lumitaw na ang pamamaraan ng inner force cultivation ni Fang Zihao sa kama ni Li Dio, mayroon lamang isang paliwanag. Sinadya siyang iframe ni Fang Zihao. Nagbago din ang mukha ni Fang Zihao at senior brother mo. Iba sila sa iba. Nakita nila sa isang sulyap na ang librong nahulog. Mula sa damit ni Li Dio ay hindi isang internal strength mental cultivation method. Ang pabalat ng dalawa ay hindi pareho. Mabuti pa si senior brother mo, ngunit biglang nagbago ang mukha ni Fang Zihao. Talagang hindi ito ang kanyang internal strength mental cultivation method. Saka saan napunta ang internal strength mental cultivation method niya? Senior brother mo, itong internal strength mental cultivation method ay hindi ko talaga kinuha. Hindi ko alam kung paano ito lumitaw sa aking kama. Nang makitang nagbago ang mukha ni senior brother mo, naisip ni Li Dio na dahil ito sa natagpuan ni Fang Zihao sa kanyang kama ng internal strength mental cultivation method, kaya mabilis siyang nagpaliwanag. Senior brother mo, ang bagay na ito ay walang kinalaman kay Li Dio. Kanina pa kami gumagala sa labas. Hindi kami pumasok, at hindi namin ninakaw ang internal strength mental cultivation method ni Fang Zihao. Ang internal strength mental cultivation method na ito ay dapat na inilagay sa kama ni Brother Li ng ibang tao. Mabilis ding nagpaliwanag si Liu Mingjia, at ang ibang tao, na binanggit niya ay natural na si Fang Zihao. Gayunpaman, ngayon ay wala sa mood si Fang Zihao na pakialam sa kanyang sinabi. Pakiramdam niya ngayon ay may mali. Malinaw niyang inilagay ang internal strength mental cultivation method dito, at sa panahong ito, walang pumasok. Saan napunta ang internal strength mental cultivation method? Hindi sumuko si Fang Zihao at patuloy na hinahalungkat ang kama ni Li Dio. Hindi man lang niya binitawan ang isang maliit na sulok. Fang Zihao, tama na. Nahanap mo na ang gusto mo. Bakit hinahalughog mo pa ang higaan ko? Nakita ni Li Dio na natagpuan ni Fang Zihao ang internal strength mental cultivation method, ngunit hindi siya tumigil. Hinalungkat niya ang kanyang mga gamit kung saan-saan,
at naghagis pa ng maraming bagay sa lupa. Gayunpaman, mukhang hindi siya narinig ni Fang Zihao. Patuloy pa rin siya sa paghahalungkat, at hindi na kalmado ang mukha niya tulad ng dati. Kung talagang hindi niya mahanap ang internal strength mental cultivation method, siya ay nasa malaking problema. Hindi lamang niya maaaring hindi maling akusahan si Lidio at itaboy siya, kailangan din niyang tiisin ang galit mula sa mga matatanda ng sekta. Sino ang nagsabi sa iyo na ito ay isang panloob na paraan ng paglilinang ng puwersa? 2 hakbang pasulong si senior brother mo at kinuha ang librong itinapon ni Fang Zihao sa lupa. Casual niyang binaliktad iyon at mahinang sabi habang nagbabasa. Hindi ba? Gulat na tanong ni Lidio at Liu Mingjia. Dati, nang matagpuan ang librong ito, subconsciously nilang dalawa na ito ay internal strength mental cultivation method. Ito ay dahil alam nilang dalawa na si Lidio ay hindi nagdala ng anumang mga libro sa gate ng bundok. Bilang karagdagan, hindi pa sila nakakita ng internal strength mental cultivation method noon, kaya hindi nila naisip na ito na iyon. Gayunpaman, naniniwala din silang dalawa na malamang na sinasadya sila ni Fang Zihao. Nakikilala mo ba ang mga salita sa bagay na ito? Hindi direktang sinagot ni senior brother mo ang kanilang mga tanong. Sa halip, iniabot niya sa kanila ang librong nasa kamay niya. Binaliktad lang niya ito at nalaman niyang maraming salita ang hindi niya alam, kaya gusto niyang tanungin sina Liu Mingjia at Lidio kung alam nila ang nilalaman sa loob. Kinuha ni Liu Mingjia at Lidio ang libro sa kamay ni senior brother mo na may mga pagdududa. Hindi kaya marunong magbasa si senior brother mo. Imposible naman. Bilang panganay na nakatatandang kapatid sa lahat, imposibleng hindi man lang siya marunong magbasa. Kung gayon ano ang ibig sabihin ni senior brother mo? Bagamat medyo nalilito sina Liu Mingjia at Lidio at hindi alam kung ano ang ibig sabihin ni senior brother mo, medyo nasasabik pa rin sila nang tingnan nila ang librong nasa kanilang mga kamay. Ito ay isang mental cultivation method ng internal strength. Ang dalawa sa kanila ay sobrang inggit sa mental cultivation method ng internal strength at nagtaka kung kailan sila makakakuha ng ganoong mental cultivation method ng internal strength. Kung walang mental cultivation method ng internal strength, imposibleng magsanay sa napakataas na antas. Sa karamihan, maaari silang magsanay ng external kung fu sa sukdulan. Gayunpaman, malayo pa rin ito para harapin ang isang eksperto sa internal strength. Gayunpaman, alam din nilang dalawa na halos imposibleng makakuha sila ng internal strength mental cultivation method sa maikling panahon dahil kakapasok lang nila sa gate ng bundok. Kahit anong sekta, ang internal strength mental cultivation method ng sarili nilang sekta ay mahigpit na binabantayan. Pagkatapos ng lahat, ang mga mahuhusay at tapat na tao lamang na nakapasa sa panloob na pagsusulit ang maaaring magsanay nito. Sa makatuwid, sa mundong ito, maraming ang nagsasanay ng martial arts, ngunit wala pang kalahati sa kanila ang marunong gumamit ng internal strength. Ngayon na talagang nagbigay si senior brother mo ng isang mahalagang internal strength mental cultivation method sa kanila, natural na sila ay nasa sabik. Gayunpaman, agad na kumunat ang noo ng dalawa dahil napag-alaman nilang may mga salitang magkatulad sa mga salitang alam nila. Marami sa mga salita ay naiiba. Bagamat nahuhulaan nila kung ano ang mga salita, hindi nila naiintindihan ang kahulugan ng mga salita. Mga sports car, modelo, ano ang mga iyon? Wala pang narinig ang dalawa tungkol sa kanila. Paano na? Naiintindihan mo ba? Tanong ni senior brother mo. Muling tiningnan ni Lidio ang internal strength mental cultivation method sa kanyang kamay nang hindi sinasadya. Pagkatapos ay iniabot niya ito kay senior brother mo na may panghihinayang at sinabing, itong internal strength mental cultivation method ay talagang malalim. Hindi natin maintindihan itong dalawa. Mukhang hindi pa tayo umabot sa stage kung saan tayo makakapag-practice ng internal strength. Si Lidio at Liu Mingjia ay talagang nagsisisi. Kung mauunawaan nila ito, kahit nabawiin ito ni senior brother mo sa ibang pagkakataon, marami silang maisaulo nito sa napakaikling panahon at maisasanay ito ng maaga. Kung ganoon, tiyak na mauuna sila ng isang hakbang kaysa sa iba. Sa kasamaang palad, hindi ito maintindihan ng dalawa, lalo pat mag-practice sila. Maaari lamang nilang sisihin ang kanilang sarili sa pagiging masyadong mahina.
Tila ang panuntunan ng sect leader na hindi sila maaaring magsanay ng internal strength hanggang sa isang tiyak na oras ay makatwiran. Gayunpaman, ang mga sumunod na salita ni senior brother mo ay nagpagulo sa kanilang dalawa. Huwag mong sabihin na hindi mo maintindihan. Hindi ko rin maintindihan, sabi ni senior brother mo. Senior kuya mo, hindi mo rin maintindihan. Nagulat na sabi ni Liu Mingjia. Hindi naman siya nagkunwaring nagulat. Si senior brother mo ang pinakamatandang senior brother sa kanila, at ang kanyang cultivation din ang pinakamataas. Nagsimula na siyang mag-practice ng internal strength. Paano niya masasabing hindi niya maintindihan ang internal strength mental cultivation method? Hindi ko maintindihan, ngunit nakakasigurado ako na hindi ito ang Invincible 7 Luminaries technique ng ating sekta, sabi ni senior brother mo na may katiyakan. Sabi ni senior brother mo nang may katiyakan. Nasanay na siya sa panloob na lakas, kaya natural na nakita niya ang internal strength mental cultivation method ng kanyang sekta. Sa makatuwid, madali para sa kanya na husgahan na ang aklat na ito ay hindi ang tinatawag na 7 Luminaries Invincible Cultivation Method. Sa pagsasalita tungkol dito, tumingin si senior brother mo kay Fang Zihao, na naghahanap pa rin ng internal strength mental cultivation method nang hindi sinasadya. Medyo hindi siya nasisiyahan. Napatingin din sina Liu Mingjia at Li Diyu kay Fang Zihao. Ngayon ay medyo naguguluhan na silang dalawa. Halatang sinusubukang iframe sila ni Fang Zihao. Bakit siya gagamit ng ibang libro para iframe ang mga ito? Wala itong saysay. Kabanata 49. Paanong wala dito? Malinaw kung inilagay ito dito. Bulong ni Fang Zihao sa sarili habang naghahanap. Hindi na siya kasing kumpiyansa ng dati, at puno ng pag-aalala ang mukha niya. Hindi niya mahanap ang paraan ng paglilinang ng internal strength, kaya hindi niya makusahan si Li Diyu. Anyway, magkakaroon siya ng maraming pagkakataon sa hinaharap. Gayunpaman, mahirap ipaliwanag sa matatanda. Siya ay gumugol ng maraming pagsisikap upang makuha ang pamamaraan ng paglilinang ng panloob na lakas. Kapag oras na para makipagpalitan, matatapos siya kung hindi niya magawa. Senior brother mo, tulad ng nakikita mo, walang internal strength cultivation method sa aking higaan. Sa tingin ko ay mali ang hula ni senior brother Fang. Sa oras na ito, sinabi ni Li Diyu kay senior brother mo. Tumango si senior brother mo bilang pagsang-ayon. Napakalaki lang ng kama ng lahat. Pagkaraan ng mahabang panahon, ilang beses nang hinanap ni Fang Zihao ang kama ni Li Diyu, ngunit wala pa rin siyang mahanap. Maaari lamang itong mga hulugan na ang pamamaraan ng paglilinang ng panloob na lakas ay hindi kinuha ni Li Diyu. Imposible, dapat ikaw ang kumuha. Sa oras na ito, dahil matagal na niyang hindi natagpuan ang paraan ng paglilinang ng internal strength, medyo hindi balanse si Fang Zihao. Nang marinig niya ang mga salita ni Li Diyu, agad siyang sumigaw. Sumimangot si senior brother mo, tumingin kay Fang Zihao at sinabing, Zihao, hindi mo ito nakita ng sarili mong mga mata. Paano mo malalaman na ang junior brother na ito ang kumuha nito? Malinaw, hindi na nakatiis si senior brother mo. Dahil, nawala ng masabi si Fang Zihao. Natural, sigurado siyang dapat dito iyon, pero hindi niya masabi na doon niya iyon inilagay. Kung gagawin niya, masisira ang kanyang reputasyon, at sino ang mangangahas na makasama siya sa hinaharap. Kahit na umabot sa tenga ng matatandang iyon, maaapektuhan din siya. Gayunpaman, kung hindi niya ito sasabihin, malamang na hindi matagpuan ang paraan ng paglilinang ng kanyang panloob na lakas. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya maisip kung saan napunta ang pamamaraan ng paglilinang ng internal strength. Wala pang tao dito dati. Nang si Fang Zihao ay nag-aalinlangan sa kanyang puso, isang nasa edad 40 taong gulang ang pumasok sa silid. Dahil ang lahat ay nakatuon kay Fang Zihao na naghahanap ng lihim na pamamaraan ng paglilinang, hindi nila napansin na pumasok ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Anong nangyari dito? Nakita ng nasa katanghaliang gulang na ang lahat ay nagkukumpulan at ang kapaligiran ay hindi masyadong maganda, kaya nagtanong siya. Sa sandaling magsalita ang medyo may edad na lalaki, alam ng lahat na naroon siya. Lumingon sila at nagulat sila. Pagkatapos, magalang nilang sinabi, pagbati, Elder Huang. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na ito ay isa sa mga elder ng 7 Luminary Sect, at siya rin ang guro ng lahat.
Nang makita ang hitsura ng nasa katanghaliang gulang na lalaking ito, agad na kinabahan ang puso ni Fang Zihao. Nanalangin siya sa kanyang puso na ang mga taong naruroon ay huwag magsalita tungkol sa usapin ng pamamaraan ng paglilinang ng lakas sa loob dahil hindi pa niya ito nahahanap. Kung malalaman ni Elder Huang, tiyak na mahihirapan siya. Guro, kasalukuyang, tinutulungan namin si Junior Brother Fang na maghanap ng paraan ng paglilinang ng internal strength, magalang na sabi ni Senior Brother mo. Ang kanyang mga salita ay direktang winasak ang pantasya ni Fang Zihao. Ano? Nagtaas ng kilay ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at seryosong tumingin kay Fang Zihao. Nawala mo ang iyong nigong mantra. Ano sa palagay mo ang pamamaraan ng panloob na paglilinang ng enerhiya ng ating sekta? Toilet paper. Kaya lang, iniwan niya ito doon. Ganito ba ang pakikitungo mo sa panloob na enerhiya ng ating sekta? Kung alam kong mangyayari ito, hindi ko ibibigay sa iyo ang internal energy cultivation method. Hindi ka marunong magmahal. Panipi. Nang makitang galit ang kanyang amo, natakot si Fang Zihao kaya diretso siyang lumuhad at sinabing, Guro, nagkamali ako. Mula nang makuha ko ang internal strength cultivation method ng aming sekta, pinapahalagahan ko na ito na parang isang kayamanan. Tinitingnan ko lang ito kapag nagsasanay ako. Hindi ko ito kailanman pinabayaan. Nang makitang bahagyang gumanda ang ekspresyon ng kanyang master, nagpatuloy si Fang Zihao. Higit pa rito, hindi ko sinasadyang mawala ang internal energy cultivation method. May nagnakaw ba nito? Magnakaw. Alam mo ba kung sino ang gumawa nito? Hindi kinukonsinti ng sekta natin ang mga manloloko. Mataimtim na sinabi ni Elder Huang. Hindi sila kailanman nagpabies sa moral na mga kinakailangan ng mga alagad ng kanilang sekta. Silang dalawa iyon. Itinuro ni Fang Zihao sina Liu Mingjia at Li Dio. Guro, inosente po ang inyong alagad. Hindi po namin ninakaw ang nigong mantra ni Senior Brother Fang. Naghinala na po si Senior Brother Fang sa amin. Hinalugog na niya ang higaan namin ni Kuya Liu pero wala siyang nakitang nigong mantra. Mukhang sinisiraan tayo ni Senior Brother Fang. Mabilis na ipinaliwanag ni Li Dio kay Elder Huang nang makita niyang sinusubukan pa rin silang iframe ni Fang Zihao. Ganun ba? Tumingin si Elder Huang kay Fang Zihao at nagtanong. Oo, ganoon nga. Dahil tinitigan ni Elder Huang, si Fang Zihao ay nakaramdam ng kaunting kawalan ng kumpiyansa. Sa orihinal, ang bagay na ito ay hindi ginawa ni Liu Mingjia at Li Dio, kaya natural siyang nakaramdam ng pagkakasala. Ngayong nakatitig si Elder Huang sa kanya ng ganito, lalo siyang nakaramdam ng hindi katiyakan. Gayunpaman, ang panloob na paraan ng paglilinang ng enerhiya ay dapat na itinago nilang dalawa. Sigaw ni Fang Zihao, ayaw sumuko. Paano mo nalaman? Si Elder Huang ay hindi isang handgal na tao. Natural, hindi siya maloloko sa mga salita ni Fang Zihao. Nakita mo bang ninakaw nilang dalawa ng sarili mong mga mata ang iyong internal energy cultivation method? Hindi ko ginawa, sabi ni Fang Zihao. Kasama niya ang iba pang nakatatandang kapatid noong hapon at wala ng oras para bumalik. Natural, hindi siya nang ahas na sabihin na nakita niya ito ng sarili niyang mga mata. Kung ganoon bakit sigurado ka? Malakas na saway ni Elder Huang. Nang walang kaunting ebidensya, talagang sinabi ito ni Fang Zihao na parang nakita niya ito ng sarili niyang mga mata. Guro, patawarin mo ako, patawarin mo ako. Nakita ni Fang Zihao na nagalit si Elder Huang at hindi nang ahas na ipagpatuloy ang maling akusasyon kina Liu at Li Dio. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay upang malutas ang kanyang sariling problema. Dapat mong malaman na ang ating sekta ay nagbibigay ng malaking kahalagahan sa internal energy cultivation method. Ngayon, bibigyan kita ng isang gabi. Kung hindi mo mahanap ang internal energy cultivation method ng ating sekta bukas ng umaga, huwag mo akong sisihin sa pagiging impolite. Sabi ni Elder Huang. Oo, tiyak na mahahanap ito ng disipulong ito. Nangako si Fang Zihao. Tumango si Elder Huang at pagkatapos ay sinabi, sa iba, kailangan din ng iilan sa inyo na makipagtulungan sa kanya. Bawat isa sa inyo ay tumulong sa paghahanap nito. Oo, magalang na sumagot si Senior Brother mo, Liu Mingjia, Li Dio at ang iba pa. Pagkatapos nito, umalis si Elder Huang. Hinahanap pa rin ni Fang Zihao ang internal energy cultivation method. Ang iba ay hindi rin idle. Lahat sila ay tumulong sa paghahanap.
Sa napakaraming taong naghahanap, at napakalaki lang ng kwarto, kaya hindi nagtagal, hinanap ang lahat ng lugar. Kahit na ang mga kanto ay hindi iniwan. Gayunpaman, wala pa rin silang nakitang bakas ng internal na paraan ng paglilinang ng enerhiya. Tapos na, umupo si Fang Zihao sa kanyang kama na may maputlang mukha. Nang matapos ang iba sa paghahanap ay naghilamos na sila at natulog na. Gayunpaman, hindi siya makatulog. Kung hindi niya mahanap ang internal energy cultivation method, malaki ang posibilidad na ngayong gabi ang huling gabi niya rito. Kabanata 50. Nang maliwanag ang kalangitan, nagising si Huang Feng mula sa kanyang pagtatanim sa tamang oras. Hindi siya nakatulog ngayong gabi, ngunit sa halip, nilinang niya ang kanyang panloob na lakas. Matapos ang isang gabing paglilinang, naramdaman niya na ang panloob na lakas sa kanyang katawan ay tila nadagdagan ng kaunti. Siyempre, ang halaga ng pagtaas ay hindi marami. Sa pagtingin sa storage box, walang nakita si Huang Feng pagkatapos ng isang gabing paghahanap. Gayunpaman, hindi siya masyadong nalulumbay. Matapos makuha ang nigong, maliban sa pera, tila hindi siya nagmamadali sa ibang bagay. Pagkatapos ng simpleng paghuhugas, bumili si Huang Feng ng ilang steamed buns mula sa isang stall sa gilid ng kalsada. Pagkatapos, muli siyang sumama sa umpukan ng mga taong sumisiksik sa pampublikong sasakyan. Sa kabilang banda, si Fang Zihao ay hindi kasing comfortable ni Huang Feng. Kahit buong gabi niyang hinanap, wala pa rin siyang nakuha. Hindi binawi ni Elder Huang ang kanyang mga sinabi at talagang hindi magalang sa kanya. Dahil si Fang Zihao ay nawala ng mahalagang paraan ng paglilinang ng puwersa sa loob ng Seven Luminary Sect at sadyang sinisiraan ng isang kapwa-disipulo, direktang pinatalsik siya ni Elder Huang mula sa sekta. Sa panahong ito, dahil sa malaking bilang ng mga bagong alagad na sumapi sa sekta at sa nalalapit na malaking kaganapan, ang buong Seven Luminary Sect ay nagbigay ng malaking kahalagahan sa pagkakaisa ng sekta. Hindi nila hahayaang magkaroon ng anumang kaguluhan sa loob ng sekta. Bilang resulta, hindi lamang ang kahabag-habag na si Fang Zihao ay nabigo sa paninirang puri kina Li Diu at Liu Mingjia, ngunit naligay din niya ang kanyang sarili sa gulo. Iniwan niya ang Seven Luminaries Sect sa isang malungkot na estado. Sa kamay niya, hawak pa rin niya ang magazine na may napakagandang cover. Tinitigan niya ito ng masama. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya maintindihan kung paano naging ganoon ang paraan ng paglilinang ng lakas ng loob ng sekta sa loob lamang ng kalahating araw. Ang pag-alis ni Fang Zihao ay may malaking epekto sa Seven Luminaries Sect. Dahil dito, naunawaan ng lahat ng bago at lumang mga alagad ang kahalagahan ng mga pamamaraan ng paglilinang ng puwersa sa loob. Kasabay nito, naunawaan din nila ang kahalagahan ng pagkakaisa. Ang sekta ay nagbigay ng malaking kahalagahan sa pagkakaisa ng mga alagad. Sa sandaling sinubukan ng isang tao na sirain ang puntong ito, ang sekta ay hindi magiging maluwag sa pakikitungo sa kanila. Napakadali pa naman ng trabaho ng security guard. Si Huang Feng ay hindi makakasama ni Suyamo ngayon, ngunit noong siya ay nasa duty, hindi niya nakita ang nakakainis na si Tong Zian. Sa madaling salita, napakakalma ng lahat. Dahil marami siyang libreng oras, nililinang ni Huang Feng ang kanyang panloob na lakas. Sa makatuwid, nang makita ng iba si Huang Feng na tulala, talagang kinokontrol niya ang panloob na lakas sa kanyang katawan upang mabagal na umikot. Dahil ngayon lang niya nakuha ang panloob na lakas, hindi siya masyadong pamilyar dito. Sa makatuwid, kapag nilinang niya ito, ang kanyang bilis ay tiyak na magiging mas mabagal. Bukod dito, sa bawat sirkulasyon, naramdaman ni Huang Feng na tumaas ang kanyang panloob na lakas. Gayunpaman, sa katunayan, ang pagbabago ay hindi masyadong malaki. Ang paglilinang ng panloob na lakas ay tumagal ng mahabang panahon. Ang mga nangungunang master sa martial arts na mga pelikula ay nilinang lahat sa loob ng mga dekada nang walang anumang hindi inaasahang pagkikita. Hindi nagmamadali si Huang Feng tungkol dito. Ang totoong mundo ay tiyak na mas ligtas kaysa sa martial arts world. Sa makatuwid, ang higit na paggamit ng kanyang panloob na lakas ay hindi upang pumatay ng mga tao, ngunit upang mapanatili ang kalusugan. Habang pinapaikot niya ang kanyang panloob na lakas, ang panloob na lakas ay patuloy na nagbabago sa kanyang katawan. Bagamat napakahina ng bawat pagbabagong anyo, napakabisa pa rin ito pagkatapos ng mahabang panahon.
Ang hindi mapagmataas o minipin na saloobin ni Huang Feng ay napakahalaga sa kanyang paglilinang. Kahit papaano, hindi siya magmamadaling magtagumpay at hindi manganganib na magmukmak. Bukod dito, ang bilis ng kanyang paglilinang ay magiging 2 beses ng mas mabilis sa kalahati ng pagsisikap. Bilang karagdagan sa mahiwagang kapangyarihan na ginawa ng pagmumuni-muni sa kanyang katawan, ang bilis ng kanyang paglilinang ay tiyak na mas mabilis kaysa sa karamihan ng mga martial artist. Nang oras na para umalis sa trabaho, nag-clock out si Huang Feng sa oras. Gayunpaman, ayon sa obserbasyon ni Huang Feng, sa panahong ito, ang buong empleyado ng Changzhou Group ay tila abala, at ang kanilang mga mukha ay napakaseryoso. Malinaw, mas marami o hindi gaanong nadama nila na ang kumpanya ay maaaring nasa problema. Bagamat medyo matulungin si Huang Feng, isa lamang siyang maliit na security guard na hindi man lang maaligan ang sarili. Paano niya matutulungan ang kumpanya? Matapos bumaba sa masikip na bus at dumaan sa isang eskinita, si Huang Feng ay hinarang ng ilang hamak na kabataan. Sa pagtingin sa iilang kabataan sa harap niya, napakunot ang noo ni Huang Feng. Walang pakialam ang kabilang partido sa ibang dumadaan at nakatitig lang sa kanya. Obviously, dumating sila para sa kanya. Ikaw si Huang Feng, yung maliit na security guard. May sigarilyo sa bibig ang binatilyong nangunguna at may malapad na itim na salaming pang-araw sa mukha. Nanginginig ang kanyang katawan habang nakatingin kay Huang Feng at sinabi, "Oo, ako si Huang Feng. Magkakilala ba tayo?" Mahinang sabi ni Huang Feng. Marahil kapag nakatagpo siya ng ganoong bagay noong nakaraan, makaramdam siya ng kaba at takot sa kanyang puso, ngunit ngayon, napakalma na siya at medyo sabik na subukan. "Hindi, pero may nakakakilala sa iyo." Sabi ko, "Bata, bulag ka ba o tanga? How dare you offend anyone?" Sabi ng binata sa pangunguna. "Sino ang taong iyon?" Tanong ni Huang Feng sa nakaka-relax na tono. "Hindi mo ba alam kung sino siya?" "Tung Zian." Tanong ni Huang Feng. Mukhang nasaktan niya ang gayong tao kamakailan, at ang kabilang partido ay may malakas na background. Sinabi rin ni Suyamo na siya ay makitid ang pag-iisip. Malinaw, natugunan ng kabilang partido ang lahat ng mga kondisyon. Tungkol naman sa mga taong nakilala niya sa bar, naniniwala siyang kahit gustong mag-higanti ng kabilang partido ay personal siyang darating. Kung tutuusin, gangster sila. Oo, ang isang maliit na security guard ba ay nangangahas na saktan si Young Master Tung. Hiniling sa amin ni Young Master Tung na turuan ka ng leksyon na ipaalam sa iyo na hindi mo maaaring ihinto ang sasakyan ng kahit sino. Sa hinaharap, panatilihing bukas ang iyong mga mata. Walang pakialam na sabi ng binata sa nangunguna. Noon pa man ay mas mataas ang profile ni Tung Zian dahil sa kanyang ama. Kaya kahit na tumawag siya ng mga tao para turuan si Huang Feng ng leksyon sa pagkakataong ito, ayaw niyang itago ito. Hindi siya natatakot sa paghihiganti ni Huang Feng, at hindi rin siya natatakot na tumawag siya ng pulis. Ang ganitong bagay ay hindi ang unang pagkakataon na nakatagpo ito ni Tung Zian. Para sa kanya, hindi naman ito naging problema. Siya talaga. Tumango si Huang Feng at sinabi, "Well, I won't talk nonsense with you. Don't worry, Young Master Tung is benevolent. He doesn't want your life. Isa lang kamay mo o isa paa mo ang gusto niya. After lying in bed for a few months, you will be fine. This time, babayaran mo ang kamangmangan mo." Sabi ng binata, "Gusto mo ng kamay at paa ko? Ito ba ay mabait?" "Haha," nakangiting sabi ni Huang Feng sa ilang tao. "Anak, anong tinatawa-tawa mo? Ang tanga mo talaga." Tumingin ang lalaki kay Huang Feng at may mood pa ring tumawa. Malaki ang hinala niya na maaaring talagang tanga si Huang Feng. "Bilasan mo, kailangan kong bumalik para kumain." Sinabi ni Huang Feng sa maraming tao. "Anak, ang yabang mo talaga. Ngayon gusto mo pang kumain. Mamaya ka na pumunta sa ospital para kumain." Sinabi ng lalaki, "Umalis ka, hanggat hindi mo siya papatayin."